Malacanang at Kongreso hindi natatakot kay Sara Duterte at mga supporters. Maninindigan ng Malacanang sa kung ano ang ginagawa at pinaiiral na batas. Maninindigan ang Kongreso at liderato at mga congressman na kailang gawin ang kailang trabaho in aid of legislation tungkol sa paghahanap kung saan napunta ang 612.5 million intelligence at confidential fund ni Vice President Sara Duterte at noong siya'y panahon ng Secretary ng Department of Education. Kahit pa anong pagbabanta, kahit pa anong gawin ni Sara Duterte, hindi susuko ang national government. Hindi bibigay ang Kongreso at Senado at Malacanang sa kanya. Habang tuloy at patuloy ang investigasyon para siya'y panagutin, may mga sapat na pong ebidensya at ang tunay na ebidensyang gagamitin ng NBI, ng Police, DOJ at iba pa, National Security Council, National Security Advisor ay ang authentic, original na audio at video sa press conference ni Sara Duterte sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Tuloy po yan. Ibang departamento, law enforcement na po ang gagalaw dyan, lalo na ang CIDG at NBI. Pero ang pag-iimbestiga tungkol sa posibleng korupsyon at hindi tamang paggamit ng pera ng Office of the Vice President, dating Secretary, ay hindi po yan ititigil. Pananagutin nila ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso under Congressman Joel Chua at mga member ng nila. Ang mga member ng Blue Ribbon ay halos member din ng controversial na Quadcom hearing, di ba? Yung Quadcom. Sila yan. Iisa po yan. 19 Congress. Lalo na po ngayon, masyadong nilait, masyadong binastos, masyadong siniraan ni Sara Duterte ang speaker at mga kongresista. Pinagsabihan niya na mga korap daw ang mga congressman, korap daw ang Kongreso. So, ang lahat ng sinabi ni Sara laban sa mga gobyerno at sa Kongreso o mga mambabatas, babalik sa kanya yan. Hindi po yan magiging daan para manahimik ang Malacanang at Kongreso, lalo na ang Kongreso. Although ang Malacanang hindi masyadong nakikialam kasi nakapokus ang Pangulo bilang Pangulo sa mas mahahalagang issue, pagandahin ang bansa, palakasin ang seguridad at ekonomiya ng bansa, mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino, mabigyan ng ayuda ang mga biktima ng mga kalamidad. Yan ang focus ng Malacanang. Kaya ang Kongreso ay nakahiwalay at hindi po yan papayag. Katunayan, marami ng congressman ang nagpahayag ng pagkadismaya, galit sa walang pakundangang paninira ni Sara Duterte sa social media laban sa mga elected, may mandate mula sa taong bayan bilang kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at kinatawan ng mga marginalized sector ang party list congressman. Tandaan nyo yan. Magpapatuloy po ang mga pagsusuri. Sino nga ba si Mary Grace Piatos? Sino ba si Kokoy Villamin? Ang mga nandun sa acknowledgement receipt na nakarating sa COA na magkakaiba lang date, magkaparehas-parehas ang pangalan, pero ang signature magkakaiba. Ibig sabihin, bogus, fake na mga acknowledgement receipt. Mahigit na 4,000 yan. 300 pa lang ang nakita ng congressman. Napakarami pang bubusisiin. Isipin mo, 4,000 acknowledgement receipt. Doon sa 300 na nakita nila, ang dami ng kaduda-duda. Doon sa 300 lumabas na yung Kokoy Villamin at saka po yung Mary Grace Piatos. E paano kaya pag lahat inilabas yung 4,000 na mga acknowledgement receipt? Lalong maudidiscover ang maraming mga ghost employees, multo na mga tao na gumamit, pinagamit, di umano nung daan-daang milyon ng Office of the Vice President at Secretary ng DepEd ng panahon yun. Yan po yan. Kaya nga yung sinasabi ko magpapatuloy. Kasi wala pang kalahati, napakaliit pa ng 300 compare sa 4,000. 4,000 acknowledgement receipt. Yun ang dahilan kung bakit inutusan
ng Office of the Vice President through Attorney Lopez na huwag ibigay ng COA sa Blue Ribbon Committee yung kanilang mga record na yun kasi mabubulyaso talaga. Kaya nga na-contempt, pinakulong. Itong si Lopez kasi nga ho, mali-mali at hindi ho dapat niya ginawa yon. Napigilan ng COA para sa investigasyon ng Blue Ribbon ng Kongreso. Doon siya nakulong. Pero nag-umarte. Kunwari, masama ang pakaramdam. Yung pala, ayaw lang malipat. Dahil ayaw niya palipat sa women correction. Na dapat talaga doon makulong yan. Kasi pag ikinulong uli yun sa Kongreso, baka puntahan naman ni Sara Duterte na doon na naman mag-overnight. Hindi naman tulugan yung Kongreso. So dapat doon sa women correctional, sa may Mandaluyong. Wala naman sakit. Sabi ng doktor ng veterans, walang malalang sakit si Atty. Lopez. Hindi nga, kaya nga naililipat-lipat ng ospital kasi pag malala ang sakit, hindi yan ililipat eh. Kaya nga palipat-lipat kasi hindi naman talaga maluba eh. Kunwari lang igulay na, kunwari lang hirap na hirap. Kami harap may mga camera. Di ba doon sa St. Luke's nakabukuhan? Ayos ang usapan nila nung wala pa yung media, nung dumating na ang media, na actually pinatawag pa. O yung media papasukin, sabi ni Inday Sara. Sabi ni General Torres, sige papasukin. Pero sabi ng mga taga-hospital, hindi po, bawal po eh. O di ba? O nung mayroon ng ilang media nakapasok, ayun, nagdrama na. Parang naka-wheelchair, umiiyak, akap-akap ni Atty. Lopez, yung kanyang principal at nagmamakaawa. Sinabi ni Torre, relax lang, hindi ka namin dadalhin sa ibang kulungan. Ibabalik ka namin sa veterans. Walang nagawa si Inday Sara doon. Ibinigay at nasunod si General Torre. Ay si General Torre yan, hindi yung kayang takutin nyo. Lalo ngayon siya ang inatasan ni General Marbil na mag-imbestiga. Naku, may paglalagay kayo kay General Torre. Nasubukan na yan. Si Kibuli nga, nasa ilalim ng lupa, hinuli niyan eh. Kayo pa kaya? Yan ang rule of law. Yan ang mga batas. So inuulit ko, hindi po titigil at hindi patitinag, hindi matatakot, hindi bibigay ang national government, Malacanang at Kongreso dyan sa pagwawala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Dapat lang naman. Ano po ang inyong masasabi dyan? Please like at share ng ating mga video pinag-uusapan dito para kung lalong makarating sa marami mga Pilipino kung anong nangyari dito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na nanonood. Tulungan po ninyo ako. Paninindigan ko kung anong tama. Hindi tayo padadala at hindi tayo papagamit sa mga elementong pang-sarili ang galawan. Importante ay para sa bayan. Hindi para sa kanilang sarili lang. Yan ang ating paninindigan at ipaglalaban dito. Kaya tulungan nyo ako. Please lang po. Palakihin natin itong channel na ito. Suportahan nyo ako at ilalatag natin araw-araw, oras-oras yung kinakailangan ang lahat ng mga nangyari dito sa ating bansa. Please like at share.